Hi, so ito yung mga gusto kong i-share na settings para sa BYD na natutunan ko no habang ginagamit ko siya. So, first and foremost, dun sa annoyingly loud turn signal na beep, no, or sound, dito makikita yon, dito mababago. So, punta lang kayo sa settings, then audio and display. Pinutin nyo yung notifications, makikita nyo yung vehicle front volume. So, dito yata nasa-set yung volume ng turn signal, ng seatbelt reminder, yung sa navigation tingin ko kasama rin, and yung sa headlight pag naka-off, no, pag hindi nyo sinet sa auto. I-demo ko sa inyo yung lakas nung sound. So, dito muna tayo sa high. I-on ko yung hazard. So, ito yung sound ng high. So, sobrang lakas, diba? Ito naman yung mid. Tapos ito naman yung low. So, kung maririnig nyo, may difference din talaga siya sa sa tunog ng turn signal. So, ito yung high. Ito naman yung low. So, yun. Yun yung setting para bawasan yung sound ng turn signal. So, sunod naman natin is yung sa audio. So, sa mga may Seal 5 na dyan, alam naman natin, no, na hindi ganun kaganda yung sound quality ng BYD Seal 5. So, ito yung settings na tingin ko best na mabibigay ng stock equalizer niya. So, pwede nyo kopyahin, pause nyo muna yung video. And kung nakukulangan naman kayo, pwede kayong mag-download ng equalizer, no? Mag-sideload na lang kayo dito sa head unit niya. So, yung pangalan ng app na to is Flat Equalizer Bass Booster. So, hanap na lang kayo ng APK nun sa Google and i-install nyo dito sa head unit ng BYD. So, doon naman tayo sa driving. So, ang gamit ko sa steering assist is yung Sport para hindi siya ganun kagaan. And sa brake assist naman, mas ginagamit ko yung Comfort kasi para mas smooth. Kasi pag naka-sport guys, naghahalo yung regenerative braking tsaka yung brake pad. So sa sport, kahit magaan lang yung tapak mo, kumakagat na rin yung brake pad sa rotors, no? Unlike sa Comfort, nauuna muna yung regenerative braking bago yung brake pad kapag low speed na. So ito yung pinaka-importanting setting, yung tinurn off ko yung comfort parking. Kasi yung comfort parking guys, yun yung pag nag-slow down ka, let's say mga 10 or 5 km per hour, binabawasan ni BYD yung brake pressure para mas smooth yung pag full stop mo. So ang nakikita kong problema sa kanya, minsan pag sa traffic, parang minsan sumusobra yung tutok ko sa harap na sasakyan kasi yung hindi ko nape-predict yung preno na kung kailan mag full stop yung BYD. So nung in-off ko to, parang normal na kotse na rin siya, na linear yung brake pressure. So mas naging smooth kasi pag naka-on siya guys, minsan pag napapatutok ako sa sasakyan, nabibigla akong tapakan ng madiin yung preno dahil lang sa parang ayaw niyang huminto. Parang yun yung feeling ko kapag naka-on siya. So mostly in-off ko na lang din to. So yung pangatlo naman is yung fogging problem. So kung pag ako nag-drive kahit sa ibang sasakyan, mostly sineset ko lang siya sa 24 or ideally parang 23 hanggang 25 degrees Celsius yung magandang setting ng aircon. So pag binabaan nyo kasi, kunwari sabihin natin 20 or 19,
Masyadong malamig yan guys. Magfa-fog talaga yung bintana niyan sa labas, lalo yung sa likod. Minsan pa nga yung problema nasa windshield or yung sa side mirror. So pag ako usually nasa 24 or 25 lang, okay na ako dun. Kaya yun lang yung share ko for today. Comment na lang kayo pag may mas gusto pa kayong malaman sa kotseng to. So gagawa ko na lang ng video sa future. So yun lang.